Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay narito raw po ang pitong mga tokens na under 30 cents ang kanilang presyo na kailangan daw po nating bantayan dito sa papalapit na bull market. Kasi ito daw po yung mga pitong tokens na under 30 cents na magpapakita ng magandang performance pagsapit ng bull market. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, mga altcoins. Altcoin season na po kasi ngayon. This report identifies cryptocurrencies priced below 30 cents that are worth monitoring for strategic positioning in the unfolding crypto bull market. Yan. Ito yung mga alternative currencies na murang-mura lang, 30 cents and 30 cents below yung kanilang presyo. Kailangan daw po nating bantayan ito para makabili tayo sa tamang presyo at yan, kumita ng malaki pagsapit ng bull market. As Bitcoin surges the past $40 mark for the first time in almost 2 years, the altcoin market is quickly catching up, mirroring the momentum of the Bitcoin-led rally. Already numerous digital assets are experiencing comparable bullish gains. Yan, totoo po yan. Nag-umpisa po lahat nung nagkaroon ng price surge si Bitcoin kung saan ay linampasan po niya ang presyong $40,000. Yan, pagkatapos ng paggalaw dito ni Bitcoin, pag-angat niya or pagkatapos ng kanyang price surge ay dito naman nagsisunuran yung mga altcoins at sila ay nagsiakyatan. Kaya yan, Shiba Inu. Yan ang una na yan, top 7 tokens na under 30 cents na recommended ni The Crypto Basic. Yan, ang ating minamahal na si Shiba Inu. Within the last week, Shiba Inu broke into the 40 digits 1 price range, following a growth rate exceeding 22%. Interestingly, the last time Shiba Inu saw 40 digits 1 was more than 120 days ago. Kaya yan, nakabalik na po si Shiba Inu sa kanyang presyo na 40 digits 1. Ayan, mga last 120 days ago pa nung siya ay naglalaro sa presyong ito. Kaya ayan, maganda po ito. Nakabalik po siya at dati po ay 50 digits po yung kanyang presyo. Pero ngayon ay ayan, nagbawas siya ng isa. Kaya ayan, 22% yung kanyang ipinakitang growth rate. In the last 24 hours, crypto market participants exchanged $312.84 million of Shiba Inu, putting its market valuation of $6 billion. With Bitcoin rallying to $44,000, Shiba Inu is fast mirroring the momentum, rewarding loyal investors. Yan. Dahil sa rally ni Bitcoin ay sumunod si Shiba Inu. Yan, sabi rito ay mirror. Kung pag mirror ay ginagaya po niya yung ginaya po niya yung momentum ni Bitcoin. Kasi may mga eksperto kasi ang nagsasabi na medyo correlated ang galawan ni Shiba Inu kay Bitcoin. While the circulating supply of Shiba Inu may pose limitations for certain investors, it is essential to acknowledge the concerted efforts by the Shiba Inu team to reduce the excess supply of SHIB. Earlier, the Crypto Basic covered the completion of Shibarium's inaugural hard fork to improve Shiba Inu burns. Furthermore, the team has been working on a burn mechanism to augment the quantity of SHIB tokens that can be burned via Shibarium. Yan, sa mga hindi po nakakalam ay talagang yung napakalaking supply po kasi ni Shiba Inu ang nagiging hadlang sa kanyang pag-angat. Kaya marami po talaga ang nagsasuggest na tutukan ng mga team developers yung burning mechanism or yung pagsusunog dito sa napakalaking supply ni Shiba Inu. At yan nga ang ginagawa ng team developers nito. Inilabas po nila noong December 5 yung hard fork, yung kauna-una ang hard fork ng Shibarium. At yung hard fork na ito ay nakatuon po ito sa burning mechanism ng Shibarium. Yan, maganda pong balita yan.
Number 2 ay si VeChain or si VET. The VET token of the VeChain network is another below 30 cents digital asset that has been making waves recently. For CoinMarketCap data, VET now trades at 0.02781 with a 7-day cumulative growth exceeding 23%. Kaya yan. Ito po ay nasa mga 2 cents lang. Sabihin na natin, round off natin 3 cents yan. Murang-mura po si VeChain. At nitong mga nakalipas lamang na 7 araw ay umangat po siya ng 23%. VET token holds a notable position given that it is the native token of VeChain, which seeks to spearhead innovation within the logistics industry by utilizing the Internet of Things, blockchain technology, and smart contracts. Kaya yan po yung mga features ng VET or VeChain. Yan, yung Internet of Things, blockchain technology, at saka smart contracts. Notably, as of 2022, the global logistics market was valued at $7.98 trillion. Research indicates that the supply chain market is projected to reach an estimate of $18.23 trillion by 2030, with VET poised for impact. Yan. May magandang future na rin po si VET dahil dito. Yan. Dahil sa supply chain market, yan na projection dito na sa taong 2030 ay aabot daw ang yan yung kanyang chain market ng $18.23 trillion. Ayan, andito naman si Chiliz. Ayan, CHG, like Shiba Inu and VET. Chiliz has also registered an over 20% gain in its cumulative 1-week performance. The mid-cap crypto token is also poised for potential impact given its position in the sports and entertainment realms. Kaya yan po si Chiliz. Siya po ay mas nakafocus sa sports at saka entertainment. Ayan, dyan naman po yung kanyang industriya na tinututukan. Ayan, at nitong mga nakalipas lamang na araw ay nakapag-register po siya ng 20% na gain. Ayan, 1-week performance po yan. Chiliz currently sells at a discount of 0.09152 per token. Yan po yung kanyang kasalukuyang presyo sa ngayon for investors seeking low price tokens for SEC entry. Yan, murang-mura. Oasis Network or ROSE. And over the last 30 days, Oasis Network's token has seen a growth rate of 31%, putting its price at 0.0861 from 0.06544. Kaya yan, mula po sa kanyang presyo na ito ay umangat po ang kanyang or lumago po yung kanyang presyo ng 31% at yan, umabot po dito sa 0.0861. The project's technical contributor, Oasis Labs, has aligned with prominent entities such as Meta and BMW Group Genetica to develop platforms and products dedicated to advancing individual privacy protection, robust data governance, and the responsible use of data. Yan po yung tinututukan naman ng Oasis Labs. Ayan, tinututukan po nila yung mga prominent entities na tulad ng Meta at saka BMW Group Genetica. At yan, para ang layunin nila ay mag-develop ng mga platforms at mga iba't ibang mga products na nakadedicate yan sa pag-advance ng individual privacy protection. Yan yung mga data natin, private data natin. Yan, at saka yan, hindi lamang yung mga individual private data natin kundi maging yung governance, yan, robust data governance at syempre yung tamang paggamit ng mga data na ito. Kaya yan, parang yung Oasis Lab ay nasa parang nasa mga datos. Yan, yung kanilang tinututukan. Hedera, yan, nandyan naman si HBAR or Hedera. This DApp-focused crypto project has reached a recorded significant crypto market share growth of 6.51% in the last 24 hours. Per CoinMarketCap data, HBAR market cap now sits at over $2.5 billion. Kaya yan na po yung kanyang market cap. Naglalaro po siya sa $2.5 billion. Kaya ang laki po. Malaki na rin po ito. Ayan, ay matibay po ito na foundation sa kanyang market cap.
At ayan, lumago po siya ng 6.51% nitong nakalipas na 24 oras. In parallel, the token now exchange hands at 0.07565, representing a 22.68% uptick from the previous week's value. Ayan. Ito na po ay naglalaro sa 0.07 or 7 cents or 8 cents na po yan. Kaya yan, murang-mura. Under 30 cents po yan. Makakabili po tayo ng maraming token ng H-bar dahil sa ganito kababa yung kanyang presyo. Hedera diverges from the conventional approach of most crypto platforms as it is not constructed atop a traditional blockchain. Instead, it introduces an innovative form of distributed ledger technology dubbed Hashgraph. Kaya yan, kakaiba po si Hedera kasi hindi po siya na-construct sa ibabaw or na-construct gamit ang mga traditional na blockchain. Ito ay gumagamit ng tinatawag nilang ledger technology or Hashgraph. Yan po ang gamit niya. This unique technology enables Hedera to outperform many blockchain-based alternatives in speed, cost, and scalability. For instance, Hedera Hashgraph reportedly capable of handling over 10,000 transactions per second. Yan. Dahil sa iba yung gamit niya, kakaiba yung gamit niya sa mga ibang mga blockchain. Yan. At hindi talaga siya, kakaiba talaga yung kanyang blockchain ay mas mabilis po talaga siya. At mas mura at saka mas scalability. Ayan, meron po siyang mas magandang scalability. Yan, yung scalability na ito ay yung kaya po niyang i-handle yung napakaraming mga transactions. Ayan, hindi po siya nagkakaroon ng network congestion na katulad ng mga traditional na blockchain. Ayan, napaka-unique ng kanyang technology at na-outperform daw niya, nahigitan niya yung mga blockchain-based na mga alternatives. Ayan, ayon po rito ay ang Hedera Hashgraph ay meron daw po kakaya na i-handle ang higit 10,000 na transactions per seconds. Kaya ayan, ang bilis. At nandito naman po si Kaspa or Kas. Per CoinMarketCap information, Kas has witnessed an outstanding 58.88% growth since November 12. As a result, the token now trades at 12 cents, 12 to 13 cents or 0.1285 with a market valuation of over $2.8 billion. Kaspa stands out for its capacity to sustain elevated block rates without compromising the security characteristic of proof of work environments. Kaya yan si Kaspa. Nitong mga nakalipas lamang na mga araw, ayan, mula nung November 12 ay nagbigay po siya ng magandang performance sa paglago sa kanyang presyo kung saan ay nasa 58.88%. Ngayon ang presyo ni Kaspa ay naglalaro po sa 0.1285. Kaya murang-mura pa rin yan. At yung kanyang market valuation ay nasa billion po yan, $2.8 billion. Kaya meron po siyang magandang market cap. Kaya yan po yung mga pitong mga tokens na under 30 cents na kailangan po nating tutukan bago sumapit ang bull market. Yan, nandyan si Kaspa at nandyan si Hedera or H-bar, Oasis Network or Rose, Chiliz or CHZ, VeChain or VET, at si Shiba Inu or SHIB. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.